natin yung sarili natin. Say for example, 65 years old ka na, or 70 years old ka na, or 50, or 40, or 35. Yung bang panahong binigay sa'yo ng Panginoon na yon, meron ka na bang ginawa para mapaghandaan mo yung sinasabi ng Diyos na dapat nating paghandaan? Tanungin po natin ang ating sarili. In my first 20 years, napaghandaan ko na ba ang kaligtasan ng aking kaluluwa? In my first 30 years, nakapaghanda na ba ako? O hanggang ngayon, 80 anyos na ako, wala pa akong ginagawa para mapaghandaan ko yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung hanggang ngayon wala ka pang ginagawa, nalulungkot si God. Bakit? Sapagkat yung purpose niya, yung layunin niya, kung bakit kanya ginawa, wala ka pang nagagawa. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kung dumating tayo sa ganong edad at wala pa tayong ginagawa para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, may gagawin si God para mapukaw ang iyong kaisipan. At ano po ang ginagawa ni God? Kung minsan po, pinapahintulutan niyang magkaroon tayo ng karamdaman. Sapagkat dahil sa karamdaman, maaalala mo siya. Amen? Katulad po ng ibang nandirito, mga tagasunod na nandirito. Bakit po kayo tumugon sa panawagan ng Ama na kayo ay magbago? Taas nga po yung kamay na nakarating dito dahil nagkaroon ng karamdaman. Ayun, ako marami. 90% ng nandirito, kaya sila nakarating dito dahil sa kanilang panawagan. Nalungkot ba kayo nang magkaroon kayo ng karamdaman? Hindi po kayo dapat nalungkot, sapagkat iyon po pala yung kaparaanan ng Ama para mapukaw yung kaisipan mo na makilala mo siya at unti-unti mong mapaghandaan ang buhay na walang hanggan. Meron po akong pangalawang tanong. Nakakapaghanda na ba kayo? Ay, wala pong sagot. Divine, parang hindi pa rin daw po, wala pong sumagot eh. Tanong ko po, sa bawat araw na kayo nandirito, buhat ng tawagin kayo ng Ama na makarating kayo sa banal na lugar na ito, unti-unti na ba kayong nakakapaghanda? Ayun! Narinig niyo po, Divine Mercy, umeme na po sila. Ibig pong sabihin, yung panawagan niyo sa kanila na makarating sa banal na lugar na ito, meron na pong bunga. Sapagkat yung layunin niyo po na makapaghanda sila para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, unti-unti pong nagkakaroon ng katuparan. Sabi ko, unti-unti wala namang bigla. Sasabihin mo, after 1 week, sabihin mo, God, ligtas na ako. Wala pong ganun. Unti-unti at dadaan po tayo sa tinatawag na pagdalisay. Hanggang maramdaman natin sa ating sarili na, God, nararamdaman ko, unti-unti na akong napapalapit sa iyo. Bakit? Ikaw mismo sa sarili mo, unti-unti nagkakaroon ka na ng takot na magkasala ka. Takot na ba kayong magkasala? Siyempre, kasi pag nakasumpong tayo sa Kanya, sa Panginoon, ayaw na nating mawalay sa Kanya. Mga kapatid, kung ninanais natin na makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan, 3 po ang kailangan. Ano po yung sinabi ko? Kailangang sumunod tayo sa Kanya. Amen. Pag tayo nakasunod sa kalooban ng Ama, mabubuksan na yung susi para unti-unti nating masilip kung ano ba yung Kanyang kaharian. Kailangan tayong, sabi ko, sumuko. Amen. Pangalawa, pag tayo sumuko, sa pagsunod, kailangan tayong sumuko. Lahat tayo may isinusuko sa Panginoon. Amen. Katulad po ngayon, meron kayong sinuko. Ano po sinuko ninyo? Yung oras. Nagsuko kayo ng oras dahil yung iba sa atin dapat nasa bukid nagtatanim. Yung iba sa atin dapat naglilinis ng tahanan.
Yung iba sa atin, nagsuko ng trabaho. Iniwan na yung trabaho dahil ang gusto makasunod sa Panginoon. So sa pagsunod, kailangan kang merong isuko. At pag yung dalawa na to, naisagawa nyo na, sigurado merong kayong matatanggap. May tinanggap ba kayo? Amen. Iba po yung pagtanggap, iba yung tinanggap. Pagtanggap is acceptance. Paano mo siya tinanggap? Yung tinanggap is something that you receive. Meron tayong tinanggap na sa ating Panginoon. Hindi man siya kimpal ng salapi, subalit nasisiguro ko na meron na tayong tinanggap. Amen? May tinanggap na ba kayo? Kaya tumingin nga po kayo sa katabi nyo. Sabihin nyo nga po sa kanya, mahal ka ng Ama, kaya ka nandito. Sa kabila po, tumingin din kayo, mahal ka ng Ama, kaya ka nandito. Tapos po, mag-appear po kayong dalawa. Mag-appear kayo, sabihin nyo, tayong dalawa. Ayan, ulitin nga po natin. Tumingin nga po ulit tayo sa kaliwa, tapos sa kanan, sabihin nyo po, mahal tayo ng Ama, kaya tayo nandirito. Sa kabila, appear, tayong dalawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang sino man pong titindig dito sa harapan, ipapahayag po niya kung ano ang isinuko niya para sa makasunod sa Panginoon. At sa kanyang pagsuko, ano ang iyong tinanggap? Maliwanag po ba? Anong sinuko mo at sa pagsuko mo, siguradong 100% merong kang tatanggapin. Ano ang iyong tinanggap? Kaya sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po si kapatid na Emma, kung nandyan na po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lahat po may sinuko, kami pong mga alagad. Sabihin niyo po, ano kaya sinuko yun? Ano kaya sinuko niya? Ako po, uulitin ko po sa inyo, sinuko ko po kay God para ako'y makasunod sa Kanya. Isinuko ko po yung aking trabaho. Hindi po kaila sa inyo. Dati akong principal ng St. Mary's College. Tapos po, na-promote ako as director. 2 taon pa lang po ako sa 6 na taong kontrata ko sa pagiging director. Pero sinuko ko po. Sapagkat gusto ko ay hindi ako mawalay sa ating Panginoon. Lahat po may sinusuko. Palakpakan po natin si kapatid na Emma. Ano kaya sinuko niya at ano na ang tinanggap niya? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Ang maibabahagi ko lang po yung unang tema na pagsunod. Nung sa unang buhay ko po, na ako po nadako sa dakong ito, nagkaroon po ako ng karamdaman. Ako po na mild stroke, na nagkangiwi po ito, na nakausli po ang aking mata, na nakausli pong ganyan, hindi po siya kumukurap. Tapos po yung dila ko po na yan, palipit, hindi po siya nakapagsasalita ng diretso. Ngayon po ang ginawa po ng mahal na Apo Kunching, tinanong po sa akin kung ako daw po yung makapagbabata. Ang sagot ko po opo, makapagbabata po ako. Nananalig ka, Beka, na ikaw ay gagaling. Opo, sa kalooban ng Ama, sa katauhan nyo. Yun po ang sabi ko. Pagkaraan po, pumunta ka dito at ikaw magbabanyos. Ayun, nagbanyos nga po ako. Pagkabanyos ko po, hinahaplos po ako dito, tsaka po yung dila ko hinila po ng mahal na Apo Kunching. Sa loob po ng 3 araw, naramdaman ko na po yung salita na diretso na po siya. Pero nung hindi pa po siya hinihila yung dila ko, ang pakiramdam ko po, wala pong lasan lahat ang kinakain. Ganun po pala ang iniepektuhan ang dila at sa mga ulo pong ganyan. Pati po dila may iniepektuhan. Nung pong hilahin na po ng 3 araw na sunod-sunod na hinihila po niya, nakaramdam na po ako ng panlasa, yung pong aking dila para pong nagkaroon ng pakiramdam, nakalasa na po akong kumain nun.
Tapos po, yung usli ko pong mata, unti-unti na pong lumalagay sa ayos. Tapos yung pong pamamanhid ng mukha ko hanggang ulo ko na yan, pag umaga daw po, kukuha ko ng bimpong mainit, igaganon ko daw po. Ngayon po, unti-unti pong nawala hanggang sa gumaling nga po, pinanaligan ko ang lahat ng tinura ng banal na espiritu. Sa loob po 9 na araw, gumaling na po ako noon. Ngayon naman po, doon po sa pagsuko po talaga pong napakahirap. Kasi nga po, kung bilang ikaw ay isang may pamilya, hindi po basta-basta maisusuko mo yung sarili mo para sumunod sa Ama. Kung hindi ka po niya talaga paghaharian. Ngayon po, nung pong hinirang na nga po ako, sabi ko po sa loob-loob ko nung una, huwag po sana ako kung hihirangin, hindi po bali sana taga-sunod na lang ako. Kasi hindi ko po makakayanan dahil may anak akong 2 taon. Sabi ko pong ganon. Pero sa kalooban naman po ng Ama, kapag ikaw natarok niya ang inyong puso at nagustuhan kanya na talagang ikaw hihirangin, hindi ka po makatatanggi. Ngayon po, noong pong nahirang na nga po ako nung April 5, kaya magsisiyam na taon na po ako sa April 5, napakahirap po talagang isuko. Hinirang na nga po niya ako, ang sabi po sa akin, patuloy po muna ako, parang ala pa po sa akin, hindi ko pa po talaga nadadama. Nung pong kuwan, talaga iba po yung nararamdaman ko na sa katawan ko, na lagi po akong nanginginig, nanlalamig po ako, iba po yung nararamdaman ko sa aking sarili. Ngayon po, noong kuwan, nagpunta na nga po ako dito na binendisyonan ako. Doon po sa kuwan kami hinirang sa barihan po, doon sa barihan, sa simbahan. Ngayon, kinuha na pa nga po na maglilingkod. Para napakahirap po talagang maglingkod nung may anak kang maliit, 5 yung anak mo, ang liit, 2 taon lang, iiwanan mo. Napakahirap po talagang isuko. Tapos, isa nga po akong biyahera ng gulay sa Balintawak. Yun po ang ginagawa kong hanap buhay. Yun ang isinuko ko, yung pagbibiyahe ko po. Kahit na nga po sabihin nating isang maliit na negosyo, siyempre, isinuko mo rin po yun sa Ama. Ngayon po, nung pong hinirang na ako, ang sabi po sa akin, pwede raw pong maging partisyon. Nung po sigurong mga 6 na buwan na po ako naglilingkod, talaga pong hindi ko pa po madama. Wala pa po sa akin. Dahil ang nasa isip ko bilang pagkatao, ang pamilya. Ngayon po, nung nararamdaman po siguro ng banal na espiritu na ganun pa po nararamdaman ko sa sarili ko, tinanong po niya ako na ang sabi, partisyon nga daw po. Kung gusto ko raw pong maghanap buhay, 2 beses isang linggo. Ginawa ko po ngayon yon. Nagbibiyahe po ako 2 beses ang linggo. Common naman po noon siyempre, kumikita ka, pag nakakamit ka na kumita ka na 1,000, 2,000, isang araw, di po ba nagagala ka na noon? Ang ginawa ko po, patuloy at patuloy na naman po akong nagbiyahe. Ngayon po, napupunta po ako dito, mga 2 beses isang linggo. Hindi na po gusto ng Ama yung ganon. At siyempre, ang Ama po'y silosa po iyon. Ngayon po, tingsasampa po ako sa sasakyan po ni Mother. Pagtuturanan na po ako, na marami po siyang ituturan. Ako naman po, masama ang loob ko, komo po bilang tao. Ngayon, sabi po ni Mother, ni Tita Pearl, kapatid, huwag kang magdaramdam. Kasi ayaw ka ng Ama na mawalay sa kanya. Siyempre, ang sakit po ng kalooban ko talaga. Paano yung mga anak kong nag-aaral? At yung 2 taong ko pong anak. Ngayon po, noong pinagpatuloy ko rin po iyon. Ngayon, noong pong kapapatuloy ko, nalilibang po ako sa kabibiyahe. Nagbe-bendisyon naman po ang mahal na Apo rito. Dito po sa gitna neto. Nang makayari na pong bendisyon na ng mga tao, ako po ang hinarap doon. Nakaluhod po ako doon. Ang sabi po sa akin, mahal na anak ko, sabi po niya, ang lahat ng halayhay ng paninda mo, ako nasa likuran mo. Batid ko ang gawa mo, nasasakitan ang katawang lupa mo. Di po ba buhay ang Diyos? Dahil paano po niyang makikita? Ako'y nasa Balintawak, siya nandito. Kung hindi po ba talaga ang Diyos nakagabay at patnubay sa akin? Dahil ngayon po, patuloy po ang kagaganong ko.
Noong pong ako'y bendisyon na niya nang nilapitan niya ako, iniwan yung ibang mga tao rito at ako ang hinarap po doon. Talaga pong nanginig na po ang katawan ko, na ibig ko na pong tumumba, na hindi ko na po makayanan. Ngayon po, buhat po noong ako'y bendisyonan niyang ganon, hanggang ngayon po, araw-araw, nandito na po ako. Buhay po ba ang Diyos? Doon naman po sa pagtanggap, yun naman po, nang minisahihan po ako ng banal na espiritu. Huwag daw po akong mag-alala dahil isasaayos daw po niya ang pamilya ko. Yun po ang maliwanag na itinura niya. Noon daw po bang nagbibiyahe ko at ako'y nandirito na, parehas lang po kako. Pero tumubo pa rin po ako talaga. Sabi kong ganon. Dahil yung galit ko nawala. Ang wari po, may nagalit sa akin. Sandali lang po, tiimbagang. Ayaw pong bumuka ng bibig ko para makipagbunga nga ampa. Ganun po ako eh. Ngayon naman po, nang tanggapin ko na nga po siya, ang sabi po niya, makapag-aaral daw po yung anak ko ng college. Siyempre, bilang tao, wala ka namang hanap buhay na malaki, kundi yun lang. Paano? Puro paano. Ang lahat ng sinasabi ko paano? Paano siya makapag-aaral? Ayun na nga po, meron po siya na inatasan na yung po bang anghel, gumamit po ng anghel. Yung pong anghel na yun wala rito. Pero po yung magulang niya nandirito. Kaya malaki pong pasasalamat sa mga anghel na ginamit sa anak ko. Nakapag-aral po siya, ang sabi po niya, makakagraduate daw po. Nakagraduate nga po, inatinura ng espiritu. Inangking ko po lahat yun. Nanalig ako't nanampalataya sa kanya na siya po ay buhay talaga. Ngayon po, nung pong makatapos, ang sabi niya, nakagraduate, makakapagtrabaho. Nakapagtrabaho nga po siya pagka-graduate, may kumuha ng trabaho. Ngayon po, nung po siya makapagtrabaho, meron po sigurong 6 na buwan, huminto po muna siya. Ang ginawa po niya, naglingkod muna yung anak ko na yon dahil hinirang po siya Naglingkod din po yon. Ngayon po, nung maglingkod siya, ang sabi po, makakapagtrabaho. Ngayon nga po, nag-apply siya. Nakapagtrabaho nga po. At yung pong in-applyan niya, tinawagan po siya lahat. Pasado po siya sa pagkaka-apply po niya. Ngayon po, doon po sa pagkaka-apply niya, isa lang po yung tinutukan niya, yung sa Maynila, sa agency po. Ngayon po, ang sabi po ng banal na espiritu, isinuklo po yung bandana ng mahal na apo sa anak ko na angkinin mo na balang araw makakaalis ka, maa-abroad ka. Buhay na buhay po ang Diyos. Ang anak ko po, 2 taon na po sa April 7 sa Taiwan. Kaya manalig lang po tayo, manampalataya, ang lahat ng itinura ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Angkinin po natin. Sigurado po walang imposible, magaganap lahat. Kaya muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat kapatid. So narinig niyo po kung ano po yung isinuko niya. Bagamat kung iisipin niyo, ay ganun lang pala Pero dapat po nating isipin na yung isinuko niya, naging source of livelihood para mabuhay ang kanyang pamilya. Subalit nang dahil sa mga binabahagi ng banal na espiritu, tuwiran niyang iniwanan, tinanggap ang offer sa kanya ni God, pinabayaan ba siya? Sabi nga po, kung nagbibiyahe ka at nandirito ka, masigit pa yung makakamit mo. At hindi po sinungaling ang Diyos. Ang Diyos po, pag nangako, tumutupad. Hindi katulad ng tao, pangako ng pangako, nababali naman ang pangako. At narinig niyo po yung kanyang tinanggap. Hindi po siya nalugi. Siya po ay tumubo pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, isa pa pong kapatid kong alagad. Bago po ako tumungo sa kapatid kong alagad, baka meron po sa inyo dito na nagpupuyos ang damdamin na gustong magbahagi sa inyong mga tagasunod. Na ay ako, sumunod ako, nagsuko ako, ito ngayon ang tinatanggap ko. Baka po meron. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makatayo dito sa harapan. Huwag po kayong mahihiya. Sapagkat ang lakas ng loob, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Taas po ang kamay. Okay, kapatid na Marlene, palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, at sa pasyente at sa mga tagasunod. Nagpupurit, nagpapasalamat po muli ako sa Ama sa oras na ito, sapagkat muli po niyang itinindig niya po ako sa harapan ito sapagkat galak na galak po ang puso ko sa tema ni Mami Beth na yun po ang nangyari sa aking buhay. Ano nga daw po ba ang isinuko natin sa Panginoon? Nung ako po ay tawagin ng Panginoon sa dakong ito, ako po ay may nagkaroon ng karamdaman sa pamamagitan po ng matinding nerbiyos sapagkat sa sobrang pag-iisip, sapagkat ang sobrang pag-iisip po pala ay siya ang nagiging daan ng ating karamdaman. Noon po, hindi ko po alam kung ano po ang aking gagawin sapagkat ang naghahari po sa akin ay bilang tao. Hindi ko pa po dama ang Panginoon. Subalit, meron po siyang ginamit na isang katauhan sa amin na nagtutungo na po siya rito. Ang sabi niya po sa akin, gusto mo ba sa akin sumama sa Divine Mercy? Wala po katugal-tugal ng sagot ko po sa kanya, oo, sige, sasama ako. Sapagkat wala na nga po akong nararamdaman na kagalingan sapagkat maraming doktor na nga po ang pinagdalan sa akin hanggang sa psychiatrist, dinala na po ako sapagkat ako nga po ay para po bang nawawala na sa sarili sa sobrang pag-iisip. Hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Ang lahat po ay kinakatatakutan ko po sa buhay ko. Subalit napakabuti po ng Panginoon. Nung oras po na ako po ay dalhin ng kapatid ko sa dakong ito, hindi ko pa po masasabi na ganap na ako ay nakatanggap sapagkat wala pa po akong isinusuko sa Panginoon. Ang naghahari pa rin po sa akin ay yung nilalaman ng puso at isipan ko na poot, galit, selos, o ano pa mang hindi maganda sa Panginoon. Subalit nung itinuran po sa akin ng banal na Espiritu na manalig ka anak at ang lahat ng dalahin mo ay isuko mo sa Panginoon, isang araw ay palalayain kita. Subalit, hindi pa rin po ganap na isinuko ko sa Panginoon sapagkat hindi ko po talaga matanggap kung bakit nga po ba nagkakaganito ang buhay ko. Sapagkat wala naman po akong ginawang masama, kundi puro mabuti. Subalit, hindi po pala yun ang dapat nating natin sa ating puso. Sapagkat sabi nga po ng banal na Espiritu, dapat daw po palagang nating isipin na palagi po tayong may nagagawang pagkakasala sa Kanya para humingi tayo ng tawad at magpakababa tayo sa Kanya. Subalit, papurit walang hanggan sa Ama na hanggang ang plano ko lang po nun sa buhay ko ay tutungo lang po ako dito ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Subalit, pinaganap naman po niya sa akin yun ng siguro po mga 1 buwan lang. Eto na po, pagdating po ng 10:30, hindi ko na po malaman ang pakiramdam ng aking katawan kung bakit nagpupuyos po talaga ang aking mga paa na hinahatak po ako sa dakong ito. Sapagkat sa pamamagitan lang po ng pakikinig ng mga banal na salita na ginagamit ng mahal na Apo Kunching, doon po lahat po ng aking dalahin at ang nadarama ko po sa puso ko at isipan na hindi maganda ay isinuko ko na po sa Kanya. Sa pagtanggap naman po, eto po, ang ano ko lang po sa buhay ko noon na pupunta nga po ako dito araw-araw, makikinig lang ng banal na salita, mauupo lang po dyan sa upuan nyo. Subalit hindi po pala yun ang plano ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, anak, kung ano man ang nararamdaman mo sa puso at isipan mo, ipagsigawan mo sa harapan ng mga kapatid mo para malaman mo kung ano ang iyong tinanggap na makapagbibigay din po ng kalakasan sa inyo. Sapagkat ito nga po yung nangyari sa akin buhay na marami na rin po nakakalam sa mga alagad. Subalit, hindi po ako nahihiya sapagkat alam ko nga po, ang Panginoon alam po ang nakakaalam kung ano yung pagdalisay na aking pinagdadaanan. Subalit, hindi niya po ako pinababayaan. Subalit, nagpupuri po ako sa Panginoon sa pagsuko at sa pagsunod. Meron na po ako ngayong natanggap
puso ko. Nung isang araw po, itinuran sa akin ng banal na espiritu sa mahal na apo ko. Anak, gusto mo na, tanggapin mo na. Sapagkat marami dyan na hindi ko pa patid ang mga puso, pero nagmimithing magkasunod at makatalima sa akin. Bakit ikaw naman, anak, damandama ko ang nilalaman ng puso at isipan mo? Bakit ayaw mo pa? Sabi ko po sa kanya kung ano ang kaloob niya. Subalit, nung isang araw po, ang facilitator po natin dito, si kapatid na Josie, sabi niya po, ano daw po ba ang pagtanggap? Kaya po ba, di ba po, sabi ko sa inyo, napakabuti ng ama at may plano pala siya sa akin kung ano ang akin dapat tanggapin. Subalit, buhay na buhay po talaga ang ama. Kahapon po talaga po ang bala kong pumila kay Mami Beth, subalit, wala po siya rito. Sabi ko, bahala na kung saan ako matapat. Nung po pala natapat ako sa mahal na apo Kunching, sa oras po na pagharap ko sa kanya, laan niyo po ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Mahal na kapatid, itatakda ko na ang pagsusuot mo ng uniforme. Sapagkat hindi laam ko kung ano yung mo na nakasadsad ka. Subalit kung tatanggapin mo lalo ang aking iaalay sa iyo, hindi kita pababayaan. Kaya sabi ko po, hindi po ako sumasagot, subalit nadaramo po niya sa puso at isipan ko na hindi po ako nagsasalawahan. Sapagkat talaga po yung minimithi ko kung paano po ako makasunod, makatalima sa Kanya. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa bawat salita niya na iniluluwal po sa akin ng ginagamit ng mga alagad. Ay nagbunga na po na ngayon na sabi ko po, Ama, ako po ba'y karapat dapat mong piliin sapagkat ako nga po ay makasalanan. Subalit, nagpupurit, nagpapasalamat po ako at ako po ay Kanyang pinili sa dakong ito upang maglingkod at makasama ng mga alagad na hinirang niya na lubusan po ako nagpupuri sa Panginoon at sa pamamagitan ng mahal na apo Kunching na ginamit niya. Na nakamit ko na po ang aking kahilingan na hindi man po material na bagay o pinansyal na bagay. Subalit, mas malaki pa po sa tama ng loto ang aking napalalunan sa oras na ito. Yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. Binabati kita. Congratulations. Ano po? Sa tagal ng pagbabata, pagsusumikap na makasunod, mayroon ka ng tinanggap. Amen. At sabi mo nga, daig mo pa ang tumama sa loto, sa kagalakan na ibinigay sa puso mo. Masigit pa, wala pong malulugi dito. Mag-invest kayo ng time. Sigurado po sa Panginoon, may return of investment. At ang return po ng Panginoon ay yung kagalakan na ibibigay niya para sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin, pakinggan po natin ang aking kapatid na alagad. Nung ako po'y bago-bago rito, batang-bata pa po siya. Pero ngayon, medyo tumanda, pero hindi naman halatang matanda ang kanyang muka sapagkat ang mga alagad nga po, sino man sa atin na kumikilalang ganap sa ating Panginoon, hindi po tumatanda ang itsura. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa anak kong si Ana. Nandiyan na ba si Ana? Ito po yung isang panawagan kahit meron siyang bit-bit na anak, pero hindi po mapapasubalian. Tingnan po natin, ito pong batang ito, sabi ko nga po noong batang-bata, ano kaya ang kanyang sinuko para siya ay makasunod at ano naman ang kanyang tinanggap. Alam ko po, para pong dumaan sa apoy ang pagsukong ginawa niya. Purihin po ang Ama, Anak at Espiritu sa pagkakataon na to na niloob niya na ako po yung makapagbahagi. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat sa hapong ito. Nakakahindik naman po yung introduction sa akin. Anyway, totoo po yun, apoy. Sa aking buhay po, hindi po magaganap yung pagsunod, pagsuko, at pagtanggap kung walang nagpakilala sa akin. Una, nagkaroon po ako ng karamdaman, marahil katulad na meron sa inyo ngayon, iba't ibang uri ng karamdaman. Nang akala ko, yun talaga ay tunay na karamdaman. Subalit ang pinag-ugatan pala niyon ay ang aking maling pag-uugali,
maling pag-iisip, maling damdamin na pinagmulan ng iba't ibang karamdaman. At ang karamdamang ito ang ginamit ng Diyos upang mapalapit ako sa Kanya, makilala ko siya, matanggap ko siya sa aking buhay. Ang pagtanggap, pagsunod at pagsuko ay hindi po ito instant na natatanggap sa isang katulad ko. Ako po, napakaliit kung pagmasdan nyo. Subalit napakatapang kong babae. Totoo po yun. Wala po akong kinatatakutan kasi ang katuwiran ko po, mamatay man ako, nakaganti na lang. Kung isang salta sa asawa ko, sa akin po, M16. Napakatapang ko po at talaga po, yun po yung unang ginamot ng Diyos sa akin. At sa isang babaeng maliit na matapang, mataas ang pride, mayabang, lahat na yata na sa akin, hindi matututong tumanggap at sumuko at sumunod sa Diyos kung ang pag-uugaling ito ay hindi aalisin sa akin ng ating Panginoon. Sa madaling salita po, sa pamamagitan ng karamdaman, na ang pinag-ugatan ay ang kabiguan ko sa aking buhay, ito po ang unang ginamot ng Diyos. Ang damdamin ko, ang kalooban ko. Sa pamamagitan po ng kanyang kinalugdan, ang mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan po ng pakikinig. Ang mga sinasabi ng mahal na Apo Kunching, alam niyang hindi ako basta-basta naniniwala. Kaya ang ginamit ng Diyos sa akin, tinumbok ako. Sino ako? Ano ako? Noon, nakaraan, ngayon, at hanggang bukas. At nang nakilala ako ng Diyos, binaybay niya kung sino ako, doon po ako nagtiwala at naniwala na ang nagsasalta sa harapan ko ay hindi tao, kundi ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At wala palang matigas na tinapay sa mainit at maalab na pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, pag may sinabi ang mahal na Apo sa akin noon, may sagot ako lagi. Pero nang tumbukin niya kung ano ang aking nakaraan, ang sagot po, luha. May kiraan po, tabi-tabi po, sipon. Halo po yan. At umuwi po ako sa bahay na mugto ang mata. Doon po binuksan ng Diyos na huwag ka nang magmatigas, Ana. Kay liit-liit mo, isang pitik lang kita. At kulit mo, katigas ng ulo mo. Yun po yung simula. At nang sabihin ng Diyos sa harapan ko, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, kung sino ako, na ako lang ang nakakaalam kahit magulang ko, hindi alam ko anong pinagagawa ko. Doon po, unti-unting lumambot ang damdamin ko. At sabi ko, totoo ito kasi bakit kilala niya ako? Ba't alam niya ang mga lihim ko? Ngay, lihim po. Ibig sabihin, nakakahiya. Kasi lihim, ano po? No, Nanay Lucy. At nung sabihin niya ang mga nakaraan ko, yun po ang simula. Sa madaling salita po, ang naging karamdaman ko po ay naging kaparaanan lamang ng Diyos upang ako ay maakay niya sa liwanag, sa tuwid na daan. Ang tanong po, sa minsanang pakikinig lamang po ba, natuto akong sumuko at tumanggap? Hindi po. Kasi po, lagi ako may basihan. Sabi niya, ito, isabi sa ganito, ano kaya? Di po ba? Yan po yung totoo. Pagka may sinabing mahal na Apo, totoo kaya yun? Kailangan may prueba bago ako maniwala. Kaya ang lagi pong ginagamit sa akin ng Diyos, yung talagang hampasan, yung talagang madudurog ka para maniwala ka na ako ang Diyos na tinatawagan mo. Ganun po ang pinagdaanan ko. Sa madaling salita po, dahil po sa pakikinig, unti-unti ko pong kinikilala ang mga kamalian ko. At na nakilala ko po ang kamalian ko, sabi ko po, patawarin mo ako, Ama. Ayan. Ang pagiging po ng kapatawaran sa Diyos ay tanda po ng pagsuko. At hindi po ganun lang. Alam ng Diyos kung totoo kang humihingi ng tawad at sumusuko sa Kanya at nagpapakababa. At kung nakikita ng Diyos na may natitira pa sa kalooban mo, hindi Kanya tatantanan hanggang hindi ito lahat. Ano po tatay, no? Oh, sabi ko nga kay tatay, nagkingitian ka na eh. Ganyan po. Alam ng Diyos na may nakatira pa sa puso ko. Alam niyang mahirap talaga akong tibagin kasi makulit nga po ako. Para po akong, basta po, hindi ko pa kayo paliwanag aking katauhan. Kaya po, sa iba't ibang kaparaanan, tinibag ako ng Diyos upang matuto akong sumukong ganap sa Kanya. At sa pagsuko, yung sukong totoo po, hindi po sa salita, kundi kailangan kong patunayan sa Diyos na sumuko ako sa Kanya at pinagsisihan ko na yung mga maling gawa ko, maling desisyon ko, at nakahanda akong sumunod.
Sa buhay po ng isang katulad ko naglilingkod, hindi po lahat maaring ihayag sapagkat ang damdamin ko, kaisipan ko, pangunawa ko, maaring hindi pantay ng damdamin nyo at pangunawa ninyo. Subalit po, kung tatanungin nyo ako, anong klaseng apoy nga ba ang pinagdaanan ko, isipin nyo lang po kung ano kahapdi ang apoy pag dumampi sa balat nyo. Ganon po ako. Alam niyo po, may salta pa po ako noon kasi ayaw ko nga pong ganap ang sumuko. Bakit sinilang mo pa ako? Sana pinatay mo na lang ako nung sinilang ko, namatay na lang sana ako kung ganito lang din ang dadanasin ko. O di ba napakawalang hiya ko po? Pero nung makita ko po na katapang ko naman, wala naman ako may pagmalaki. Di po ba? Wala akong may pagmalaki. Yung unang adoration po dito, dito po, papasok po ako, iiyak po ako at sabihin ko, bakit na pa ako binuhay? Ang sakit-sakit ng naramdaman ko. Pero alam niyo po, sino may mali? Ako po. Ang kaisipan ko, ang damdamin ko, ang siyang nagpapasakit sa kalooban ko. Bakit po? Ayaw ko pong pakinggan yung sinasabi ni Apo eh. Gusto ko po yung damdamin ko ang nasusunod. No, tatay? Hindi pala dapat. Kailangan pala yung sinasabi ni Apo, sinasabi ng Panginoong Diyos, yung pala ang marapat kong sundin. Palakpakan po natin ng Panginoong Diyos. At alam niyo po, hindi po nahinto doon. Nakita pa rin ng Panginoon na sa kabila ng mga pagluha ko na yon, ng mga katigasan ng mga kakamalian ko, meron pa talaga. Ang sinabi niya, sige, umalis ka nga muna. Sige, hayaan na kitang maging malaya. Lumayo ka nga muna na makapagtanto ka. At nung lumabas po ako sa bakod, doon ko nakita the prodigal son. Alam niyo pa ba yung kwento nun? Ako po yun, isang halimbawa. At nang ako po'y napalayo sa dakong ito, doon ko po nakita, naranasan at nadama ang buhay na kapag malayo sa Diyos ay walang kwenta at walang katuturan. Kaya, nagbalik loob ako sa Diyos. Ano po? Pagsuko. Subalit, hindi po isang araw, hindi 2 araw. Dumaan po ako ng mahabang proseso. Kung noon hinanap ako ng Diyos mula sa karamihan, ngayon ako po yung lumapit sa Panginoong Diyos upang mapatawad. At kailangan kong patutuhanan ang sarili ko na totoo akong nagsisisi, totoong isinusuko ko ng aking sarili. Mahabang proseso po. Mahaba. At nang makita ng Diyos na wala na akong iniwan sa sarili ko, tinanggap po niya akong muli. At nandito po ako ngayon sa harapan ninyo. Alam niyo po, sa mga naging karanasan ko, hindi naman pala mahirap ang sumunod. Hindi naman pala mahirap sumuko kung ang ating kataasan ibigay natin sa Diyos. Hindi pala mahirap sumunod, hindi pala mahirap sumuko kung tatanggapin at ganap ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. Bakit po noon hindi ko yun naramdaman? Bakit po noon hindi ko yun ginawa? Kasi meron pa po akong sariling gusto. Pero kapag ibinigay ko na po pala lahat noon sa ating Panginoon, hindi ko pala dadanasin yung mga sakit na yon, yung mga karumal-dumal na naganap sa buhay ko na pinahirapan pa ako. Sabi ko nga po noon, nung nasa apoy, sabi nga ni Mami Beth, nasa apoy, ang sabi ko nga po, ang mga kriminal may paglilitis. Bakit ako walang paglilitis? Wala akong matulugan, walang gustong tumanggap sa akin. Kasi nga karumal-dumal pag-ugali ko. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero, alam niyo po, gaano man tayo kasama, kapag totoo tayong sumuko sa Diyos, mahal tayo ng Diyos. Delete all. At bibigyan kayo ng bagong buhay, bagong damdamin, bagong katauhan. At yung mga taong hindi mo kayang mahalin, galit ka sa sayo, galit ka din sa kanila, at gusto mo silang patayin, sila pala yung mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Amen po ba? Kaya sa ating buhay, wala tayong pwedeng i-itsapwera. Sapagkat hindi natin pwedeng tuldukan ng ating buhay. Sapagkat yung sinasabi natin, sila yung mga taong masasama, tumakwel sa akin, sinaktan ng damdamin ko, sila pala yung lilingap sa iyo at magmamahal sa iyo. At walang ibang magmamahal sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga po, ano pa nga po bang ikahiya ko ngayon? Idinanas ko na yung lahat lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng sakit, puyat, lahat ng mga kawalang hiyaan kasi gusto ko na nga mamatay, kasi nga masakit ang naramdaman ko. Pero bakit hindi ako namatay? Hindi ako nagkasakit, hindi ako natutulog, uminom ako ng kung ano-ano, ba't hindi ako namatay? Naisip niyo po ba yon? Gusto kong mamatay talaga noon. Hindi ako natutulog. Nagpapaulan ako ng madaling araw. Umiinom ako ng kung ano-ano hanggang sa mawalan ako ng malay kasi gusto ko na pong mamatay. Pero hindi ako namatay, hindi ako nagkasakit. Tumaba pa nga po ako, oh. Alam niyo po, kasi ang nais ng Diyos, mapasama ako sa kanyang ubasan.
Kasi ang totoong buhay ay nasa Kanya. Kasi hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos, hindi natin pwedeng tulukan ang ating buhay. Ang hinihiling na pala ng Panginoon sa akin, sumuko akong ganap sa Kanya. At sa aking pagsuko, magpakatotoo ako, walang reserve sa aking sarili. At kapag sumuko ka palang totoo, siya yung magsasabi sa'yo kung anong dapat mong tahakin. Sumunod ka lang, huwag kang mga tuwiran, Ana. Sumunod ka lang, hayaan mo lang ako ang kumilos sa buhay mo. Alam niyo po, taon po yun, hindi araw. O buwan din po akong lumuha. Buwan din po akong pakiramdam walang Diyos. Pero alam niyo po, pagkatapos ng lahat, ibinilik ng Diyos ang lahat sa akin. Ang mga bagay na akala ko pangarap lang, pero nang ibalik niya, siksik liglig, umaapaw. Amen po ba? Nakikita niyo po ako pangiti-ngiti. Pero sa kabila ng aking mga ngiti, hindi niyo po masusukat kung ano yung mga pinagdadaanan ko bawat araw. Pero bakit pa ako nakakangiti? Sabi ko nga sa mahal na Apo, Apo, napakapayak ng buhay ko. Subalit sa kabila ng kapayakan ng buhay ko, damang-dama ko ang pagmamahal at paglingap ng Diyos. Hindi ako nagtatanong, hindi ako nagreklamo, kasi pinagagaan niya ang puso ko. Sasabihin niyo, may sakit kayo sa katawang lupa? Katawang lupa lang yun eh. Isang hipo lang ng mahal na Apo, konching yan, gagaling yan. May sakit kayo sa bulsa? Bulsa lang yan eh. Ang magbibigay buhay ang Diyos. Ano nga po bang dinanas niyo na hindi ko dinanas? Mahirap lang po magsalita, baka pagkasalahan niyo ako. Pero, to make the story short, tanggapin natin buong-buo ang Diyos. Huwag tayo nagreklamo, bakit ganito, ba't ganun? Dinanas ko po kasi yun eh. Pero nang hindi na ako nagreklamo, sumunod na ako sa Agos, ang sarap. Naniniwala po ba kayo? Ito po, totoong revelation. Pagpasok ng December hanggang March na po ngayon, walang hanap buhay ang asawa ko. Pero hindi ko po alam kung paano kami nakakaraos sa bawat araw. Gigising kami pare-pareho, bahala na kami sa aming mga buhay, kanya-kanya kami. Pero, eto kami, nilingap ng Diyos. Maganda, sabi nila. Ako, sabi ko po, hindi naman payat at hindi mukhang pinabayaan ng Diyos. Bakit po? Bahala na ang Diyos sa akin at bahala ang Diyos sa amin. Ito basta sumunod ka lang. Totoo. Walang reserve, walang pakunwari. Yung totoo sa puso. Hindi kailangan ng, ayaw po kasi ng Diyos ng ganun eh. Basta kung ano yung sa puso mo, yun lang totoo. Ganun lang po mga kapatid. At sa aking pagsunod, sa aking pagsuko po muna, pakikinig. Tapos paghingi ng tawad. Tapos paghingi ng tawad, pagsuko, o pagsunod. Ano po bang tinanggap ko? Kapayapaan. Contentment. Pag nahiga, hilik. Pagising sa umaga, masarap ang buhay. Hindi po pinansyal ang basihan, kundi ang takot sa Panginoon na mawalay muli. Hindi niyo po ako madadama, malibang maranasan ninyo ang malayo sa Panginoong Diyos. Hindi niyo po ako madadama, malibang maranasan nyong dumanas ng dapit-dapiton sagus-sagunson na pagdalisay. Subalit kung nakapaloob kayo sa sinasabi ko, madadaman nyo din ang Diyos sa mga puso nyo na wala tayong ibang tanggulan kundi ang Panginoon. Sabi ko nga, may pagkakataon na nagkakausap kami ni Apo, sabi ko lang, Apo, matanda na ako. Ayoko ng mga usapin, ayoko na na-involve ng mga issue-issue. Matanda na ako. Nakikita ko na anytime now, kailangan ko paghandaan yung patutunguhan ko. At wala akong pangarap sa sarili ko, kundi Ama, kung kukunin mo ako, yung marapat na ako sa iyo. Wala akong pangarap para sa sarili ko. Lagi kong sinasabi, bago ako matulog, tinatanong ko ang puso ko. Baka meron ako nagawa na hindi ko batid at hindi ko nasabi sa Diyos. At lagi kong sinasabi sa Kanya, pag kinuha mo ako, yung sa'yo ako mapunta. Pero kung alam mong hindi pa ako sa'yo mapupunta, huwag mo muna akong kunin. Ganun lang po kasimple. Hindi po kailangan paltos-paltos ang tuhod para madama mo ang Diyos. Buksan mo lang ang puso mo. At yung mga nanakit sa'yo, huwag mong sabihin silang nakit sa akin. Lagi mong tingnan ang sabihin mo na, ako ang mali, Ama. Patawarin mo ako kung nagkasala sila ng dahil sa akin. Ang sabi nga po ng Ama, huwag kang magturo. Tingnan mo muna ang sarili mo. Baka ikaw ang may mali at hindi ang kapwa, kaya ka nasasaktan. Kaya po, salamat sa malaapoy na karanasan. Di ba, Mami? At salamat sa Apo Conching.
Alam niyo po, bihira lang ako magsalita dito, pero kung magsalita, ayoko nang maupo eh. Salamat sa Ama. Salamat po talaga sa Kanya. Salamat po. At syempre po, salamat po sa mga kapatid kong alagad. Lumuluha po yung mga iyan nung nawala ako. Kasi ang tigas ng ulo ko. Pero ngayon po, salamat sa Ama. Ayoko po maging sakit sa ulo ni Numan. Noon po, hindi ako makakausap ng mga kapwa ko alagad. Sisipain ko yung mesa. Pero ngayon po, nakikinig ako. At kung sinasabi sa akin, pinagninilay-nilay ko. At pagkatapos sabi ko, Ama, patawarin niyo po ako. May nasaktan pala ako. At hahanapin ko po yung taong nasaktan ko pala. Kung mapatawad niya ako, salamat. Kung hindi niya mapatawad, patuloy ko po siyang idinudulog sa Ama ng lihim na wala silang kabatiran. Kami na lang po ni Lord nakakalam. Kasi po, ang daming ginawa ng Diyos sa akin. Hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya po, salamat sa Ama, Anak at Espiritu at sa mahal na Ina. Siyempre po, sa mahal na Apo, iniluhod ako niyan para tumino ako. At sa inyo pong lahat na nandito at patuloy na nagmamahal sa Diyos, sa mahal na Apo, at patuloy na tumutungo sa dakong ito upang madama ang buhay na Diyos. Na may Diyos palang buhay, hindi pa huli ang lahat. Magmahalan tayo, tumanggap, sumunod, sumuko, tumanggap. Kung ano man po yun, basta yung tatlo na yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Di ba pag tayo nagmamahal, lahat nagagawa natin dahil sa pag-ibig. Gawin din po ang Diyos. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Napakaganda po ng pahayag ng aking kapatid. Nawa po ay nagkaroon kayo ng inspirasyon, ano? Ganun pala, kung gusto niyo palang matanggap ng buong buo ang ating Panginoon, sumuko din tayo ng buong buo sa Kanya. Hindi po pwede yung 90%. Kahit po 99%, hindi pa rin po pwede. Kahit po 99.9%, hindi pa rin po pwede sa ating Panginoon. Ang nais po ng Ama, 100%. Kaya kung meron pang reservation dito sa puso ninyo, mahirap pa pong matanggap ang kabuuan ng ating Panginoon. Ang lahat po ng nakakaranas ng kagalakan sa kanilang buhay, katulad po ng pahayag ni kapatid na Ana, 100% pagsuko, pagtanggap sa ating Panginoon. At 100% din pong tuturan ko sa inyo na sa kabila ng mga dumaan sa buhay natin, kapag sumuko tayong ganap sa Panginoon, tandaan niyo po ito, at the end of the rainbow, there is a path of gold. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Batid ko po na napakarami pang nagninithing magbahagi. Si Mother po ay nararamdaman ko na parang nauupos na kandila. At apura ang Diyos ko po. Subalit, nandito na po ang ating mahal na Apo Conching, ang pinakihintay ng lahat, kaya magsitayo na po tayong lahat. Maghawak-hawak ng kamay at awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.